At sinasabi, ay, dyan lang muna yan kasi busy kami. Panginoon Diyos, di ba? By the billion sa pinag-uusapan. Correct. Hindi ba komportable buhay ninyo? Mawalang galang lang po sa lahat ng concern. Kumbaga nga, prove it, sabi nila. Oo. I-prove nyo na hindi kayo tumanggap. Babalik rin ko po dito yung, di ba? Yung presumption, mga kapatid. Interview ho nitong si Senator Alan Peter Cayetano dito kay Kuya Boy ang ating pag-uusapan dito sa video na to. At itong si Manong Ted Filon, naku, meron hong paalala sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho kagad tayo dito kay Manong Ted Filon. Matindi ho ito mga kababayan. Kasi nga po mga kapatid ng ating mga Happy Anonymous ay naka-standby lang ito. At sinasabi nga sa panahong ito, para mapagtanto ng marami, lalo na kayong mga mandarambong sa gobyerno, Ayan. na talaga namang ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Sobra. Correct. Alam nyo, kahapon nga, mga kapatid, habang pinanonood ko nga itong sinasabi ni Senator Ping, at yung binabanggit na punong-puno na yung pong isang armored van. Armored van ang ginagamit na po. Opo. Punong-puno na. May kanya-kanya na pong van. Punong-puno na po na umabot na ho ng 2 Bilyong piso. 2 billion. Basta usually, My goodness. ang deliveran daw po nila, 800 million pesos to 2 Grabe, billion no? pesos. Nakakaano ho yun yung tipong nakakasulasok pagka napapakinggan natin na ganun ho nila kung paglaruan ng pera na sambayanan. 2 bilyon nasa isang armored car o isang van na nakaparada daw sa parking ng Diamond Hotel. Pambihira, para mga talaga sindikato galawan no? Hello, try game. Adrian Bersamin, iniwan na namin sa parking ng Diamond Hotel. Kunin nyo na yun. 2 bilyon yun. Grabe ho sila mga kababayan. Ibang klase ho itong mga tao na to. Yun ang sinasabi kahapon sa interpellation po ni Senator Ping Lacson. Opo. Yan. Ang sinasabi po mga kapatid nga sa umano'y salaysay nito pong si Bernardo na siya ang tagahatid. Oo. Noong pong kickback dito kay Try Give Olaybar. Okay. Na ang malamang daw kasama yung Yusek Adrian Bersamin. Ang sinasabi po ni Senator Lacson. Pero ito ho daw ay bahagi na rin po ng statement nito pong si Bernardo. Yeah. Si Bernardo po aplikante ngayon sa pagiging state witness. Yes. At si Kaya lahat ho ng tono ng kanta na gustong marinig nitong si Ping Lacson, naririnig ho natin dito kay Bernardo. Hindi na ho natin malaman kung anong katotohanan at kung ano kasinungalingan sa ilinalatag ng tao na yan. Sa totoo lang ho mga kababayan, kasi awa ko siya ng Estado eh. Ang pinaka-ika nga kung siya kriminal persons of interest dito, walang iba, presidente ho. Tapos ang may hawak doon sa mga magwi-witness dito sa anomalya na to, hawak ng presidente, nasa executive. Anong mangyayari sa atin dyan? Sino ba may hawak dyan sa mga state witness na yan? DOJ. Sino may hawak sa DOJ? Presidente. O paano tayo magkakaroon ng tunay na pag-imbestiga dito, yung transparency. Di ba? Diyan sa ICI, walang live sa hearing. Nagpunta si Martin Romualdez yan, di ho natin malaman kung ano na pag-usapan. Kaya puro kabalbalan ang nangyayari dito sa mga issue na to sa totoo lang. Bernardo po, sa kanyang mga unang salaysay, kanya pong naihayag na yung kanyang personal na mga relasyon sa mga tao ngayon na itinuturo niya. Kumbaga dito, sorry, wala nang kumpare, wala nang mentor, kasi kinakailangan din po niyang maisalba ang kanyang sarili doon sa habang buhay na makakabilanggo. True. Okay. Ngayon, girl, ang sinasabi po, may pagkakataon daw na sinasabi ni Bernardo na sandali lang kunin mo na itong pera. Yan. Tama ba? Siya ang pagkakaintindi ko? Oo, merong isang beses kasi na magde-deliver siya dahil naipon na yung laman ng van. Parang Naipon na. ganun. Sabi niya around 2 billion pesos. Mhm. Kaya lang, sinabi ni Olayvar na wag muna. Magulo nga kasi ngayon. May ganun eh. So punong-puno na, kaya pinipilit Inaaresto niyang si dating ma-deliver Pangulo na. Rodrigo Duterte. At sinasabi ni Senator Ping kahapon, yun daw yung single largest or biggest delivery na ginawa po nitong si Bernardo kay Olayvar. Opo. Na umabot nga na most possibly ng hanggang 2 billion pesos. Pero ang total po nito ay mga 8 8 billion pesos. Mga Galing kapatid. yan dun sa 82 billion pesos kasi nga 15 to 16% ang sinasabing kita. Opo. Hindi ba? Ilang tao ang pumipila, dito na lang po sa amin ang pumipila kay Idol. Araw-araw, nakikita po ninyo, sa Daan-daan. haba ng pila. Most likely po, Kay iba Idol. dyan humihingi ng tulong pinansyal, Correct. pagpapagamot, referral po para sa mga ospital. Puntahan nyo ang haba ng pila, dyan po, sa lahat ng pagamutan ng gobyerno, Jose Reyes, PGH,
Heart Center, Lung Center, Children's Hospital, Amang Rodriguez, lahat ng pagamutan ng gobyernong haba ng pila madaling araw pa lang. Bakit? Humihingi ng tulong para makapagpagamot kahit papaano ng libre kung pwede. Kung hindi man discount na lang. Pambili ng gamot, girl, di ba? Opo. At bakit laging ganito pong sitwasyon? Kasi sinasabi ng gobyerno, walang pera ang gobyerno, kulang ang pera ng gobyerno. Correct. Hindi ba, girl? Sa mga nakikinig ngayon sa amin, ako po, kami dito, ilan na pong pagkakataon na nauobliga kami na magbigay din po ng tulong doon sa mga nangangailangan ng guarantee letter na nanggagaling sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Maawa ka naman eh. Di ba? Yung kaibigan ko na si DJ Richard, mga kapatid. Nakita ho yun? No, nailipat ng heart center pero bigo pa rin po na maisalba. Pero ang problema niya, pambayad sa ospital. At sinasabi ko nga, gawa natin ng paraan to. Kasi Estado ang unang-unang may responsibilidad na tulungan ang kanyang mamamayan sa pagpapagamot. Pero itong mga taong ito, yung mga una pang kwento. Ang tanong, Manong Ted, tao pa ba itong mga to? Di ba? Wala na akong kabusugan sa pera. Mantakin nyo mga kababayan. Yung 2 bilyong piso, pera, hindi ho nila pera yan. Galing ho yan sa kaban ng sambayanan. Pera nyo ho yan. Kayong nanonood dito sa video na to. Yung nakaparada doon sa van, minivan o armor van, kung ano mang klaseng sasakyan yan, doon sa parking ng Diamond Hotel, doon ho nila pinaglalaruan ng pera ng sambayanan. Anak ng Petron Carabatos. Mali-maletang pera, bulto-bultong pera, bilyong-bilyong pera. At sinasabi, ay, dyan lang muna yan kasi busy kami. Panginoon Diyos, di ba? By the billion sa pinag-uusapan. Correct. Hindi ba komportable buhay ninyo? Hindi ba sapat ang kinikita ninyo? Buhay ninyo? Pagkatapos eto ho, di ba? Isang manggagawa natin na kapanayam kanina, girl. Hindi ba sakit sa kalooban? Di ba? Ikaw nakikinig ngayon na taxi driver o TNBS driver o ikaw na private motorist. Hindi ka ba nagagalit sa gantong kwento? Por Diyos, por Santo, di ba? Kaya kahapon nung ako'y nakikinig dito, talaga namang iniisip ko, nagagawa nila ang lahat ng ito, di ba na para bagang natural lang sa kanila, kultura na ho nila ito. Parang nasanay na. Wala na ho talagang konsyensya pinag-uusapan dito. Wala bang umaamin sa kanila. Hindi ba? Kumbaga, prove it. Nanyo, di ba? Kakagigil ho no? Habang yung mga kababayan natin nandun sa mga provincial hospital, kasi kadalasan sa mga provincial hospital, walang gamot, ang pangit ng mga pasilidad, nagkakamatayan yung ating mga kababayan. Huwag na nga ho tayo magpunta dyan. Yun na lang yung mga nagdaang bagyo. Kung susumahin, napakarami yung nasawi dyan sa mga bagyong dyan sa Cebu. Akala, hindi lang ho ilinalabas ng mainstream media, pero marami yung nasawi dyan. Nakita nyo ho kung paano nalalasa ang yung nagdaang bagyong dumaan dyan. Napakalakas ho ng bagyo. Ala Yolanda datingan eh. Di ba? Yung lakas, yung bulto ng ulan, malakas ho talaga mga kababayan. Hindi ho mangyayari yung mga bagay-bagay na yun. Kung talagang nagtrabaho lang tong administrasyon na to. Habang ang sambayan ng Pilipino, sobrang hirap ngayong mga panahon na to. Itong mga politiko na to, hindi ho nila malaman kung saan ho nila ibubulsa ang pera ng sambayan. Ang tatakaw sa pera sa totoo lang. Kaya kung di pa ho kayo nagagalit dito, wala na ho. Yung mga anak nyo, apo nyo, kung susunod ho, merong magkakasa na malaki ang rally at ang ini-aim ho talaga para tapusin na tong kabalbalan ni Marcos Jr. na to. Ika nga, yung mailagay sa tama ang pamahalaan. Dalawang bagay lang naman ho yan eh. Kung gusto niya talagang mailagay sa tama itong issue na to, ang ating bansa ngayong mga panahon na to, transparency. Managot yung mga dapat managot. Hindi yung mga sap-sap at butete yung bilis yung mananagot dito. Sino? Si Trygive Bolivar? Trygive Bolivar? Si Adrian Bersamin? Hindi ko nila kayang gawin yun. Ako nagsasabi sa inyo, ako undersecretary ako. Gagalaw ako ng ganun. Kakatayin ako ng principal ko. Hindi presidente kakatay sa akin. Yung sekretarya na may hawak sa akin, yun ang kakatay sa akin sigurado pag nalaman niya itong kabalbalan na to. Ba't walang kumakatay sa mga yan? Baka alam ng mga sekretarya nila, yung mga pinagagawa nila. Katakaw sa pera. Grabe. Ang hirap tanggapin, ano? Na dito po sa mga kwentadag ito at mga gantong istorya, na ako naman naniniwala po ako. Pero kinakailangan pa nating idaan sa husgado, girl, kasi due process. Yo! Kaya nga Pero yung paglalagay ng pera diyan sa parking ng Diamond Hotel, walang due process.
Basta kinuha lang ho nila yung pera, ilinagay nila doon, walang due process. Pero pagka pananagutin na, yung mga individual na nagdala doon sa mga pera na yun, nakialam doon sa mga pera na yun, na hindi nila dapat pakialaman, kailangan dumaan ng due process. Napaka-unfair ho talaga ng buhay ng sektor. Napaka-unfair. Iniisip ko, Ang saan sakit. kaya nila dinadala pera? Mga bata pa ito eh. Tignan mo yung mga profile nila. Ito ba? Yung pang 8 billion, Rome, Ortigas, tingin mo, sinolo lang nila ito? Ikaw tingin mo, Cha. I don't think so. Di ba? Hindi kasi for... Ako, ito lang personal na opinion lang naman. Hindi pa naman natin napapatunayan kung lahat ito may katotohanan. At yung mga tao na lahat na involved, syempre, sinasabi po nila, hindi yan totoo. Prove it. Pinabubulaanan po nila, pinabubulaanan nila lahat ng mga testimonya po nitong si Bernardo, maging ni Alcantara, at nga nitong si Hernandez. Pero kung totoo man, ang sa tingin ko, parang hindi lalakas yung loob ng isang tao na masabit sa ganyang kalaking halaga kung walang mas malaki pa sa kanya na magpoprotekta dito. Kung totoo man po ito. Yun lang ang aking palagay dyan. Ano sa tingin mo, partner? Pero yes, we feel you. Diba? Kahit hindi na lang yung mga pumipila po doon sa mga ospital yung mga middle income earners. Kasi minsan pag nagdadrive ka na ng sasakyan o kaya may nakakakain na sa mga restaurant na gusto mo, iniisip ng iba, uy, marami kang pera. Hindi po ganun yun. Hindi ba nagtatrabaho ka ng maayos para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Nahihirapan ka sa pagising araw-araw, Correct. binubuyo mo yung traffic everyday kasi meron kang anak na pinag-aaral. Meron kang mga bayarin na kailangan mong bayaran pero bago dumating sa insweldo mo, nabawasan agad ng tax. Kaya ang sakit sa loob kasi kababayad ko lang ng tax itong nakaraan. Sakit po talaga sa loob kung kanin-kanino ko sinabi. Sabi ko, ang hirap maglabas ng ganitong pera tapos alam mo na may ganitong issue yung gobyerno na hindi nila maipaliwanag sino ba talaga ang mastermind dyan. Kami, hirap na hirap magtrabaho para may pangambag sa gobyerno. Pagkatapos makakarinig kami ng mga ganitong balita na isang bagsakan, 2 bilyong piso ang deliveran, kung totoo man yan. Ako naniniwala ako mga kapatid dito po sa mga statement na ito nang naggustuhong maging state witness. Opo. Sabihin na po natin na prejudge mo na itong isyong ito. Dito po sa isyong ito. Mawalang galang lang po sa lahat ng concern. Kumbaga nga prove it, sabi nila. I-prove nyo na hindi kayo tumanggap. Babalik ko po dito yung, di ba? Yung presumption, mga kapatid. Kasi na lang, 9:25 in the morning. PhilHealth Fund. Bakit ba nila kinalikot? Bakit ba pinakialaman nila Ralph Recto? Nila Pangandaman? Alright? Opo. Bakit ba pumayag sila Grace Po? Right? Bakit ba nila pinahintulutan? Nakalikutin po yung pondo ng PhilHealth na dapat po ay pinakikinabangan ng mga miyembro. Bakit? Kulang ang pera ng gobyerno. Para saan? Para daw sa mga health workers, para daw sa ganito, etc. Yan. Hindi ba? Anong kulang ang pera ng gobyerno? Ito sinasabi nga po itong wala pa man pong listahan, may komisyonan na. Hindi pa lumalabas ang official mismo. NEP pa lang may komisyonan na. Lalo na paglabas po ng GAA, nakatanggap na po mga kapatid ng bilyones. Panginoon Diyos talaga naman. Opo. Tapos yung pong pera ng PhilHealth, gagahasain nyo pa sa katwiran na walang pera ang gobyerno? Hindi po nagkukulang sa pera ang gobyerno. Sumosobra ang gobyerno sa dami ng mga magnanakaw. Palakpakan ho natin itong si Manong Ted Pailon. Solid ho yun. Solid. At dahil ho dyan, umpisahan na ho natin itong kay Kuya Boy at itong kay Senator Alan Peter Cayetano. Gang! Maraming salamat muli sa pagkakataong ito. Ako magpapasalamat sa oportunidad na ito, Kuya Boy. Ilang oras pa lamang ang nakakaraan, naglabas muli si former Congressman Zaldico ng kanyang Part 3 sa kanyang mga revelasyon. Nag-umpisa nung isang araw, sinundan, tapos ito nga. Huwag na natin isa-isahin, pero ang gusto malaman ng bayan ay ito bang tawagin na natin kung ano man, expose, revelasyon, mga kwento ni Congressman Zaldico na matagal na inantay ng taong bayan. Does this change the game, ika nga? Quick answer, yes. Game changer ito, whether you believe him or not. No? So first lesson, expect the unexpected because everyone was expecting hindi magsalita or pag magsalita, didepensahan lang yung sarili niya. But we've seen from the speech nung mahiya naman kayo until now, maraming unexpected na nangyayari. No? From the change of leadership sa Senate, yung ICI, sari-saring protesta, kung sino mga pangalan ang binabanggit,
kung ano yung lang ghost, Kuya Boy, di ba? Until now, I join everyone in being outraged, pero disbelief talaga that in this modern day, and then hindi sa sulok yung nandyan sa Bulacan at nandyan sa Cebu, nandyan sa iba't ibang area, no? I'm not judging per se kung ano yung ghost, but yung kung gaano kabigat, hindi lang yung corruption pero yung scheme. But Kuya Boy, ang question para sa akin kasi is sari-saring protesta, sari-saring paraan na iparinig sa atin lahat. Naggalit kami, kailangan ng pagbabago. Bakit in this period of time, all of us na nasa gobyerno, we cannot provide people with a roadmap or a vision man lang how we're going to get out of it. So we're all busy in showing that there's a hole, in digging that hole, in showing na eto masama, siya masama, eto masama, siya. We all agree na eh. Kaya nga outrage na tayo eh. Pero parang yung kakulangan to paint a vision na, okay, ito yung masama, ito yung mali, ito yung tama. This is the first step, the second step, ito yung mangyayari. No? One can say it's because it's ongoing pa. As you said, game changer after game changer. I mean, pag-upo ni Ombudsman Remulla is obviously was a game changer because iba din yung activism at direction niya. Pag-upo ni Senator Ping sa Blue Ribbon, but even pag-upo din ni Senator Marcoleta, it was game changers because we did not think that these two gentlemen will really face the lion in the face, yung corruption na to, no? Yung rally ng September 21, yung nagaganap na rally ngayon, I think these are iba lang yung yung level of pagiging game changers. So, let me put it this way, Kuya Boy, parang there's something so familiar with what's happening, especially to people a little bit older than us na inabot din yung martial law. But especially for me na martial law baby, inabot ang EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, inabot yung Hello Garcia, yung maraming skandalo, yung Napoles scandal. So there's something so familiar, but there's also a lot of things that are so unfamiliar, Kuya Boy, no? Which is also anong end game para sa lahat. So we're really in a extraordinary situation, Kuya Boy. But I'll repeat myself, there's extraordinary opportunity for real change, for transformation in our country. Okay, babalikan ko yan. Ang hinahanap kasi ngayon ng tao, ang pakiramdam ng tao, litong-lito, dami-daming dumadating na balita. You use the word galit, yes, may outrage, yung parang sobra na, mga natural calamities, sunod-sunod na nagaganap, lindol, bagyo, Yan. nakikita ito sa Cebu at sa iba pang mga lugar. So may galit. Ang kadalasang tanong, and you also said it, paano ba magtatapos ang lahat ng ito? Or to be more specific, ang sinasabi ng tao, may makukulong ba dito? May mananagot ba dito? Eventually naman, Kuya Boy, may mananagot, may makukulong. Ang question lang naman talaga is will it be real justice? Meaning yung talagang mga dapat makulong, or will it be weaponized para kung sino lang ang kalaban ng kung sino makulong? But Kuya Boy, going dun sa kalituhan, di ba? Di ba kaya nga sinabi sa Bible, the blind leading the blind. Ano ba yung blind? Walang vision. Ano ba yung blind leading the blind? Meaning, susunod ka sa walang vision, pero sumusunod ka doon. So I'm not criticizing any group or any one leader. I'm criticizing our whole leadership right now. No? Every single person who claims to be a leader, including myself. Ang pamilya na walang vision, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang jeep o ang bus na hindi pwedeng i-describe sa'yo kung pupunta man kaming Baguio, pupunta kaming Lucena, hindi mo alam kung sasakay ka, hindi, malilito ka talaga. So the problem ni Kuya Boy is that in the past, kahit anong sama, martial law, EDSA 1, EDSA 2, people could paint a vision and then may path or paraan papunta doon. So I think the confusion is brought about by much fear, much more anger than fear, outrage nga ang tawag natin, but also a lack of humility from everyone in trying to find a solution. I think that the main go-to formula right now is to blame your opponent. Nangyayari to dahil doon. So from the barangay unit all the way to Malacanang, it's I didn't do it, yung kabila ang gumawa. Yun. So hindi tuloy ma-paint yung... So yung kalituhan is hindi ko sinong guilty eh. I think more or less people know who is guilty. Ang question lang is ano talaga yung ginawa, paano ginawa, and sino yung magkakasama doon. So kaya may kalituhan. Kasi dati, Kuya Boy, simple lang ang turo sa atin, di ba? Nag-aaway kayo, valedictorian, salutatorian, nandaya ka, tanggal ka. Ngayon, hindi na ganun eh. Di ba yung, ayokong tanggalin yung valedictorian kasi ayoko sa salutatorian. Paano kung pareho nandaya yung valedictorian at salutatorian? Kung sino mas mataas? Before,
getting to the vision was much easier. Kung sinong mali, tanggalin niya. Okay. Ngayon, confusion kasi magulo ini-espouse natin na mga theories and yung tinutulak natin na kung sinong dapat maglingkod sa ating bayan. Ang dami ng pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan, pero maraming nagsasabi na, to use again your word, extraordinary. Parang kung ikukumpara ang kontrobersiya, ang itong korupsyon na nasasaksihan ng taong bayan ngayon, marami ang nagsasabi, iba ito. Dati pala barya. Ngayon, nakita natin ng sambayanan, yung mesa na punong-puno ng pera, na itong gilid na ito ay para kay, ito ay yung kanilang paghahati-hati ng pondo ng bayan. So, klaro na ninakaw, klaro na maraming mandarambong na involved sa gobyerno, na hindi nakita ito in the past. May nakita tayong mga cheque, may nakita tayong mga debate tungkol sa corruption. But this is the first time that people would say, nakita namin eh. Ngayon, isa sa mga ipinakita ni Congressman Zaldico ay yung mga maleta. Yung mga maleta na, I would just like to mention this because una, hinanap ko kung talagang Rimowa dahil yun ang isa sa mga diskusyon ni Senador Ping na paano naman, I mean, of course, trying to vet also the information dahil hindi naman lahat ng information ay tatanggapin ng mga investigating bodies. Hindi naman pala lahat, no? So, kanya-kanya ng opinion. Pinakita yung mga maleta na naglalaman ng pera. Sinabi niya na yung the testimony of Gotesa ay tama, nagpangalan, kina John Paul, pinagtatagpo-tagpo ni Zaldico ang naratiba, lalo na ni Gotesa, at pinatutuhanan niya na tama yung sinasabi ng mama. Ang katanungan ko, iba yung reaksyon ngayon ng tao na sinasabing, nakita namin eh. Nakita namin yung pera, nakita namin yung 38 billion, 31 bags, ganito, idinideliver sa mga bahay ng, ito yung pagkakaiba. Ito yung pagkakaiba in the context of the experience of the Filipino people. Kaya pag nagtatanong ang tao, wala bang makukulong, wala bang mananagot dyan, ano bang mangyayari, ano ba ang, to use your word, ano bang end game nito? Ano bang aming dapat, as a leader, Alan, ano bang aming dapat asahan? Paano magtatapos? May isusoli ba ang perang ito sa amin? Ito ba'y maibabalik? Ano ba? What is going to happen? Direct sagot muna, Kuya Boy. Ano ba dapat nating asahan at ano dapat nating ipaglaban? Which is real change and transformation. Nothing less. Diba? So, kumbaga, if it's a crossroad, tatlo pupuntahan mo. Pag kaliwa, bulahan lang, pero same. And pag same, it will get worse. Okay. Another, let's say, kanan, which is may konting pagbabago. Wala nang ghost, pero yung sistema ng pandaraya, pananakot, pangungurakot, or stealing, lying, and cheating, nandiyan pa rin. Yung culture nandiyan pa rin, pero wag naman ghost. That's another way. Greed will eventually come in, babalik. The third one, which is what happened sa Singapore, when muntik bumaksak ang stock market nila because nga of a certain company, they had to meet and they had a national dialogue and they decided, wala tayong natural resources, either ma-invade tayo, ma-absorb tayo, mababaon tayo sa kahirapan, if we do not offer something to the world. And they offered themselves yung sipag nila, but they put integrity as a central value. And from there, nagbago. So we have to demand na hindi the same Philippines or mamatay yung kilala natin Pilipinas o ugaling Pilipino. We have to demand real change and transformation. Having said that, Kuya Boy, why is it so familiar? So I was in elementary school nung martial law, then going to the 1984 election. At that time, joke na rin nun yung na, huy, hindi lang to under the table, kasama na rin yung table. But I agree with you yung magnitude ngayon. So, to follow that example, na hindi lang under the table, kasama yung table, ngayon pati yung forest, na lahat ng puno na ginawang table, ninakaw na rin. Di ba? So, ang point ko dun, Kuya Boy, yung magnitude, brazenness, yes, grabe. But remember, the last year of President Arroyo, 50 billion lang ang DPWH funds. Ngayon, it's more than 1 trillion pesos. So, yung amount and yung magnitude grew eh. So, sumabay din yung pagnanakaw. Kaya lang, yung brazenness, di ba? Yung kawalang hiyaan. Na dati, kung may 10% ka sa 50 billion, that's 5B. Ngayon, kung may 10% ka sa 1 trillion, 100 billion na ngayon eh. Hindi ka pa natuwa. Nag-ghost ka pa, nag-100% ka pa. So, let me agree with you there. Kaya nga may outrage. Having said that, Kuya Boy, if you look at history, what do you expect if you accept the culture of cheating, stealing, and lying? Sooner or later, yun talaga. So, that's why it's a lesson to me, na hindi pwedeng, sige, tanggapin na natin, pero ganito lang. You have to have very clear red lines. Nagnakaw ka, you go to jail.
Hindi pwedeng nakaw ka pero malakas ka sa akin. Okay. So, tinatanong mo Kuya Boy, di ba, yung confusion sa outrage. Kasi nga, when we said we would appoint the ICI, people thought, sige, iwan mo na dyan, then we'll govern, let them do their work quietly, and then makakasuhan yung dapat makasuhan. Hindi, na-weaponize eh. Di ba? Without criticizing the Blue Ribbon Committee, whether led by Senator Marcoleta or Senator Ping, the ICI, the Ombudsman, one, hindi nag-focus sa ghost lang. Muna. Focus ha. I'm not saying wag tingnan lahat. I'm saying focus muna. Number two, hindi nag-focus muna sa masterminds. So, naggugulo yan. Sabi sa Bible, if you want to get the strong man, you bind him muna. Diba? So kung may bilyonaryo kang kalaban, hulihin mo siya, itali mo yung pondo niya, para hindi niya magamit tauhan niya, armas niya at pera laban sa'yo. Diba? Pero kung sasabihin mo, hindi, hulihin ko lahat yan. Pero siya may pera, may kapangyarihan, guguluhin niya talaga yan. And there are people who are now, not only people, groups, who are benefiting with the gulo. Because nga, wala tayong humility na, baka I'm part of the problem. Ang ano natin is, kung ako, masosolve ko yan. Okay. Ako dapat. Okay. So, in the short term, Kuya Boy, wala akong nakikitang lilinaw ito. Diba? Because wala nang national dialogue eh. We're not Correct. talking to each other. We're not listening to each other. We're just affirming what we already believe. So, if the Pinklawans think it's a DDS, the DDS thinks it's Marcos, Marcos thinks it's ganyan, we're trapped ngayon doon. So, while the one testimony could be a game changer, it could be true or not, sino pa nagsabing, patapusin niyo muna ako, wag muna kayong galit, makinig muna kayo? Si Zaldico. But everyone else is not saying that. Yung naniniwala sa kanya, totoo, magalit na kayo kay Marcos. Yung Marcos Group, ba't makikinig man lang kayo? Diba? So, because of that outrage, na may kasamang, siyempre outrage anger yan eh. Pero may kasamang kalituhan, may kasamang fear. Anong mangyayari sa ating bansa? One last point, Kuya Boy. At nabanggit ko to officially sa budget hearing ng DPWH kay Sec Vince. Sec Vince, do you agree with me? Dalawa ang trabaho mo ngayon. One is habulin yung mga ng loko. But the other one is to continue building our nation. So ang problema, Kuya Boy, dun tayo caught up ngayon eh. So many things are stalling. And kasama dun, paggastos ng pera ng gobyerno at yung mga infra projects natin. Kasi ang focus nandito, at the same time, may fear na mapasama ako pag ginalaw ko to. Okay. So, assuming, Kuya Boy, sa 1 trillion, we lost 200 billion. Magkano mawawala sa bansa if we stop moving? If we stop building? How many of our students will be in a 2-3 shift school 4 hours a day if we don't build the classrooms? How many farms will close down if we don't build farm-to-market roads? How many young people will go to drugs if we don't build this? The government is saying, no, we can do it at the same time, but it's not happening. Ang focus natin lahat dito, and because there's no clear vision, and because we can't, as a nation, have at least a common denominator and agree with each other, it's just not working. Okay, 2 points. Doon sa sinabi mo na hindi mo nakikita ang pagtatapos nito kung hindi tayo magpaparinigan, kung hindi tayo mag-uusap. Kasi kanya-kanya tayo lahat ng punto de vista, ika nga. That's number one. Number two, given a situation na katulad ng sinabi mo kay Sec Vince Dizon, na dalawa yun eh. Ayusin mo itong mga nagnakaw at ayusin mo yung trabaho. Kasi hindi naman pwedeng huminto ang trabaho. But isn't it an issue of leadership higher than Secretary Vince Dizon? Yes. Kailangan marinig namin yon na, okay, ito ang nangyayari. Ito ang nangyayari. Ang gulo-gulo ngayon, but this is what it is. Yun yung hinahanap naming boses. Yes, leadership matters. Many times, primary ang leadership. Diba? Having said that, Kuya Boy, extraordinary times, it's not enough na singilin ang presidente ng leadership. It's the leadership of all politicians. But ang point nga, na we-weaponize, nagagamit na ito. Every single politician thinks, may oportunidad ako dito. Either para kunin yung kalaban mo, or to duck kung ikaw may kasalanan. So, I dare say that we, all of us who is leading the country now, are failing the Filipino people. Right. In general, Tama. Everyone has their asset. I mean, I can say, eto yung tamang ginagawa ni Ping Lacson, eto tamang ginagawa ni Senator Marcoleta, eto tama ni ginagawa ni Vince Dizon. But as a group of leaders who obviously don't like each other, we're not providing a vision, we're not providing a pathway or a way for us to get out of this. So kung isang kumpanya to, Kuya Boy, we're all claiming to be strengthening the company, but we're killing it. Isa nga doon sa mga dahilan ay hindi natin nakikitaan ang pagtatapos itong mga nakawan na inumpisa ng presidente.
ang challenge, no? Doon sa kanyang mahiyahiya naman kayo Yes. sa inyong ginagawa by naming the 15 top contractors involved in the DPWH controversy. So, having said that, ang leaders ng bayang ito, and that includes all our leaders, no, are caught up in an environment where most of them are defensive. Yes. Most of them are... May fear, may confusion, may anger. meron. Oo, dahil paano... So walang humility, walang boldness, walang love. Oo, and then, tama. And then, nasaan ang governance? Everybody is, ang impression na nakukuha ng marami is that everybody is tiptoeing dahil, I will put it in a question, dahil karamihan at marami ang guilty sa pandarambong ng pera ng bayan. Kasi naririnig ko yan sa mga politika ngayon na pag ako naman, whether true or not, ako naman ang halimbawa may sabihin baka bigla na lang may mag-post at sabihin magnanakaw din ako. So we are in that volatile, that vulnerable situation na governance is left on one side. Now, let me draw you a Okay. picture, Kuya Boy. No? So, parang may party, normal, may nasaksak. So, we're very clear na ang pinaka-guilty dito yung sumaksak. Okay. Ang problema nga, dahil galit ka, nakisuntok ka rin. Ngayon, nung dinala sa ospital, hindi magkasundo yung mga doktor. Yung Pinklawan na doktor, ganito ang gustong gawin. Yung DDS na doktor, ganito ang gustong gawin. Yung Marcos na doktor, ganito ang gustong gawin. So, yung pasyente nandun, which is our country, na sinaksak mo na at dumudugo, nawawala yung at gulpi din because, we have many good leaders, but we don't want to work together and we don't want to paint a solution that's acceptable to everyone. Yun ang problema, Kuya Boy, pag nagiging winner-take-all ang politika Usually, ang winner-take-all pag election lang. But in this situation, it's jail or be jailed or be deposed or stay there. So, lalong gumugulo, Kuya Boy. Then, I'll add that nga, no? So, kung all the doctors love the patient, then there'll come a time to say, guys, do you want to save the patient o hindi? But ang umiibabaw is the fear na baka ginagot ko, malpractice pa ako. Baka siya masunod, siya makakuha ng credit. Or baka ako makagamot, tanggalin naman ako. So, it's just not... So, one thing I want to say in this interview, yung sinabi po ni Einstein, if you keep doing the same thing and expect a different result, that's stupidity. So, since the SONA until now, we've been basically doing the same thing but doubling down, di ba, on it. Whether it's the Blue Ribbon Committee, whether it's the Office of Ombudsman, ICI, the Senate, the House, the opposition, we've just been doubling down. So, bigger rallies, louder voices, more posting, di ba? I think there are ideas out there that deserve a second look. Of course, they don't want to take a second look dun sa sinabi kong what if lang we all resign, then all of us say na hindi kami tatakbo. Siniraan pa, Kuya Boy, di ba? Sinabi, hindi, pagka nag-resign kayo, baka wala kayong liability. Baliktad nga, pag hindi ka nakaupo, mas madali mong kasuhan ang dapat kasuhan, no? Having said that, Kuya Diba, Boy, I thought it really made a lot of sense. well, Medyo radical there yung are few konsepto, of no? us, di ba? But Radical yung everyone konsepto, else pero it probably made thought, sense. but everyone else probably thought na, hindi, ako solusyon dyan so why should I excuse myself? Correct. Pero Alan, that brings me to the point. Kasi maganda yung iyong syllogism, no? Nasa ospital, ang daming grupo, sinaksak, mamamatay na dahil sobrang dugo ang lumalabas sa katawan ng Pilipinas. Wala ka bang nakikitang doktor na pwedeng magsabi, sandali lang, dyan muna kayo, 5 minuto lang, buhayin muna natin ito. Kasi I don't think you can expect this from doon sa mga persons of interest. Hindi naman magsasabi mo kasi tama ka nga, kanya-kanyang interest dahil kanya-kanyang credit, no? Pero in the present setup of the Philippine government, isn't there anyone who can say, time out, sandali, buhayin muna natin? Well, as of now, unang-una, we're not listening to each other. So even if you can name a credible institution or person, Mahirap. Kasi hindi nakikinig willing, tayo sa... hindi mawiling makinig yung ibang group. Ang gusto nila pakinggan, yung gusto nila Kung ano ang sinasabi sa kanilang kanilang pinaniniwalaan. sarili. Yes. And di ba, I remember before there was a survey, what are the top institutions? Lumalabas parati dyan, Channel 2 and Channel 7, and then, well, the church, CBCP. But if you look now, pag naglabas ng statement anyone, it's already framed in the lens na gusto mo lang paniwalaan Di ba? That's what I'm saying Ang kulang ngayon is really the sacrificing of oneself It's really the humility na, I might not have all the answers, can I listen to you? Right. Now it's really, I'm shoving myself na, Kuya Boy, kung gusto mo solusyon, sa akin ka lang makinig. But it's not working. I'll give you another analogy, Kuya Boy. What if we've always loved a company? PLDT, Smart, San Miguel, Procter & Gamble, whatever. But even if 1,000 tayo, we don't have enough money to buy it. But what if that conglomerate, let's say it has a drug, alam mo, sakit ng ulo. We discover it doesn't work, they know it, and pulbos lang pala yun. So what will happen? Babaksak yung stock price.
mabibili natin ngayon. So we say, Kuya Boy, buuin mo na yung 1,000 mong kilala, ambagan tayo, bilhin natin, let's take over. And we have a good vision. We take over.